matapos ipinakita ang mga Nenbis ng mga prinsipe at ang nakakagulat na nangyari sa mga guards ni Hulkenberg, pati na ang nakakakabang confrontation ni Teta nitong Nenbis ni Cherednik. Ngayon na i-review na natin ang chapter 363 o ang episode 24 ng ating Dark Continent series, sa wakas masasaksihan na natin ang isang matinding hakbang na gagawin ng bawat prinsipe upang manalo sa succession contest na ito, gayong alam na ng lahat mga kaibigan ang tungkol sa mga Nenbis at sa Nen mismo. This is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Nenbis. At nagsimula ang chapter dito kay Zhang Lei na nagsasalita na wikang ha. Ang guards ng 14th Prince na si Wobble ay pinagpapatay. Nasagot naman ng kanyang guard na oo. At ang impormasyon daw na yan ay galing daw sa military, so isang reliable information daw ito. Ang natitira na nga lang daw guard ng Prinsipe Wobble ay ang dalawang hunter na lang daw na nakuha mga kaibigan matapos ang nangyaring hiring ng guards noon. Nagtaka naman dito si Zhang Lei dahil di niya in-expect na uunahin daw ng mga to ang isang sanggol pa lang. Pero napagtanto rin niya na ang mga guards ng Prinsipe Wobble ay puro raw galing sa ibang mga reyna. Kaya di niya raw talaga naiintindihan ang mga nangyari sa mga guards. Unless na lang kung sinadya nilang patayin ang sarili nilang mga guards na pina-assign nila kay Prinsipe Wobble upang hindi na raw sila mapagbintangan sa kanilang posibleng gagawing masama sa prinsipe. Nasagot naman itong isa na actually may mga iilan pa raw mga issue at yan ay ang mga Nenbis. Kasi kinausap at tinanong na raw niya ang lahat ng guards nitong si Prinsipe Zhang Lei kung alam ba raw ng mga to ang tungkol sa Nenbis. Subalit wala raw talaga sa kanila ang may alam tungkol dito. Kaya dito naman napaisip si Zhang Lei na posibleng ang mga Nenbis daw na yan ay ang salarin sa nangyari sa mga guards ni Prinsipe Wobble. Matapos niyan ay pinakita naman dito ang quarters ng bawat prinsipe, in which ay may 14 na quarters dyan mga kaibigan. At ito ang setup ng bawat quarters. Sa labas ay makita naman ang mga royal military na nagro-roving. Dito ay ang living quarters ng mga sundalo at associates. Dito rin ang daanan patungong lower tier. Dito naman ay ang living quarters ng mga VVIPs o ang mga napaka-importanteng tao talaga. At sa kabila naman ay isang recreational facilities ng VVIP. Habang sa entrance naman na may nakaguard ng mga sundalo ay ang entrance din patungo sa banquets hall at sa quarter ng hari. Matapos ang eksenang to ay dito naman sa banquets hall o sa dinner party ay may kita naman dyan si Camila na nakikipag-usap sa kanyang ama. Nasabing, ama, ang yung batang si Kami ay may gusto sanang linawin. Ang Kami na tinutukoy niya dito mga kaibigan ay ang kanyang sarili kasi Kami ang nickname niya sa kanyang sarili. Natanong pa rito ni Camila na ang salitang survival ay nade-define daw kasi sa maraming paraan. Dahilan na ang batas daw ng pag-drop out sa contest ay nagiging malabo na rin daw kung intindihin mga kaibigan. Kasi para sa kanya na dapat ay ang pag-drop out daw ay mangangahulugan daw na dapat na mamatay ang ni sino man na magda-drop out. Yan daw ang kanyang kahilingan dito ngayon. Natanong pa niya na ayos lang ba raw ito para sa kanyang ama? Pangiting sagot naman ng kanyang ama o ang hari na wikang ang third Prince Zhang Lei ay minsan na rin daw lumapit sa kanya para mag-inquire patungkol sa rules ng succession contest. Pero sa ibang paraan nga lang ang kanyang pag-inquire mga kaibigan. Kaya ayon pa ni Nasubi na ibibigay raw niya ang sagot na ibinigay niya rin kay Zhang Lei noon word by word. Na ang sentence daw kasi na nagsasabing ang matitirang nag-iisang survivor ay ang siyang magmamana sa trono ay isa rong sentence na kailangan daw nilang i-interpret. Kasi parte raw ng succession contest ang pag-interpret nila sa sentence na ito. Matapos niyan ay napalingon naman si Camila sa kanyang likuran sapagkat nagsalita naman dito si Benjamin na wikang napakawalang kwenta naman daw ng ikinakabahala ngayon ni Camila. Kasi sabi pa niya na kung naniniwala ka sa sarili mo na ikaw ang magiging hari, then hindi na raw ito kailangan pang mag-abala patungkol sa kung ano ang kahulugan ng mga bagay-bagay. Nasagot naman ni Camila na hindi raw sa kanyang case. Kasi ang gusto raw ni Kami na sundin daw ng lahat ng tao dito sa mundo ang kanyang gusto. At ang kanyang unang kagustuhan ay ang mamatay ang lahat ng kanyang mga kapatid ng mga prinsipe. At ideally ay dapat na mag-volunteer daw mga to na magpakamatay talaga. Na dapat ang iisipin daw ng kanyang mga kapatid ay ang mga salitang since na si Camila na ang magiging hari ay dapat na magpakamatay na rin ako. Mga salitang ikinagalit naman ni Benjamin na sabing napakayabang naman daw nito. Na kung ibibigay daw dito kay Camila ang trono ay parang nag-hire lang daw sila ng isang asong galit para mag-babysit sa pamilyang Huigoro. Nasagot naman ni Camila na bobo ka ba? Si Kami ay hindi isang babysitter. Tumabi ka nga
Nang masabi ni Camila ay hindi naman umalis dito si Benjamin sa kanyang kinatatayuan. Kaya sinabihan na lang ng hari si Camila na respetuhin daw nito ang kanyang nakakatandang kapatid. Napatahimik na lang dito si Camila at diretso na lang na umalis. Sabay sabi nito sa kanyang isipan na may mali raw talaga sa mundong to, na dapat niya raw itong baguhin, na ang pagkakaroon lang ng kagustuhan na makamit ang isang bagay ay hindi raw talaga sapat para matupad ang kagustuhan, kasi napaka-unfair daw ng mundong ito. Sabay may kita rito ang nenbis ni Camila, mga kaibigan. Matapos niya ay habang nakatingin si Benjamin kay Camila ay dito naman niya sinabihan ang kanyang ama na wikang, ama, ang nakakahiyang ugaling yon ay isa rong realidad ng isang prinsipe na hindi raw talaga qualified na maging hari, kasi hindi raw nito alam kung saan ito dapat na lumugar, at bilang ang nakakatandang kapatid ay kinakahiya niya raw talaga ang ugaling yon ni Camila. Kaya ipinapangako niya raw na siya, si Benjamin, ang puputol sa mga sirang sanga, dahil ipinapangako niya raw na poprotektahan niya ang napakalaking kahoy ng kakin. Nang masabi ni Benjamin na punong-puno ng determinasyon ay dito naman napangiti si Nasubi na sabing malaki raw ang kanyang expectations dito kay Benjamin. Sabay may kita rin dito ang nenbis nito. Habang sa isipan naman ni Benjamin ay wika pa niya na papatayin ko sila. Papatayin ko silang lahat. Maya-maya pa ay may nag-announce naman na papaalis na raw si Benjamin. Kaya pinaalerto na nila ang residential area number 1. Kasabay niya na may kita naman dito si Benjamin na may lumalabas na aura sa kanyang katawan, mga kaibigan, at pinupunit niya ngayon ang kanyang damit na galit na sabing papatayin ko silang lahat. Hindi na raw niya makakayanan na maghintay pa hanggang sa pagbaba nila nitong ship. Kaya may dito na siya nagbigay ng order na sabihan daw si Balsamico na papuntahin na raw dito ang ika-4 na prinsipe na si Cherednik, at wala raw siyang pakialam kung sa paanong paraan daw nila papupuntahin ang ika-4 na prinsipe dito sa kanya. Basta gusto niya raw talagang dalhin nila ng buhay si Cherednik dito sa kanya, kasi siya raw mismo ang papatay dito. Yan daw ang dapat na isabi nila sa kanyang isang guard na si Balsamico. Kaya dito naman tinawagan nitong isang guard si Balsamico. Maya-maya pa sa quarter ni Benjamin ay nagsalitaan man dito si Benjamin na sabing, meron kaming parasitic nen beast. Isa akong nen user pero bakit hindi ko ito nakikita? In which ay sagot naman ni Balsamico, nakausap niya ni Benjamin na sabing sa tingin niya ay may limitasyon daw na nagpe-prevent sa mga participants ng seed earn ceremony na makita ang mga nen beast. At since na hindi raw pinatay ng mga nen beast na ito, itong si Prinsipe Wobble ay sa tingin niya na maaring may rules daw na sinusunod ang mga nen beast. Mga rules na wala pa raw silang alam. So this confirms, mga kaibigan, na isa palang nen user itong si Benjamin. However, di naman ito nakikita ang mga nen beast. Kaya paliwanag pa ni Balsamico na kailangan daw nilang kunin ang impormasyon patungkol sa kung bakit di nito nakikita ang mga nen beast at sa kung ano raw ang posibleng rules na sinusunod ng mga to, bago pa raw sila maunahan ng ibang prinsipe. Kasi yan daw ang kanilang susi para makasurvive sa laban na ito, na kung kikilos daw kagad kasi sila nang walang papaplano ay malalagay lang daw sila sa alanganin. Tanong naman dito ni Benjamin na ibig ba sabihin dito ni Balsamico na maghintay na lang daw muna siya. Nasagot naman ni Balsamico na oo, at may dalawa raw rason sa kung bakit. Una ay ang mga nen beast ay mga kaaway raw nila, at as long as hindi raw ito nakikita ni Benjamin ay napakadelikado raw talaga kung basta-basta na lang daw na mag-isang susulong si Benjamin. Kaya kailangan doon nilang ibahin ang kanilang escort plans. Ang pangalawang rason naman ay ang nangyaring emergency call, dahil ngayon daw na alam na raw ng lahat ang tungkol sa nen beast at sa nen ay ang kanilang advantage daw sana sa pagkakaroon ng kaalaman sa nen ay nawala na. Kung kaya't umupo na lang muna dito si Benjamin sabing, ganun ba? Ang mga hunters ay nandito rin daw. Napaliwanag pa ni Balsamico na oo, at ang lahat daw ng mga hunters ay gumagamit din daw ng nen, at sila rin daw ang mas may alam talaga patungkol sa nen at ang mas experienced din sa paggamit ito. Pero ang pag-guard daw sa mga prinsipe ay isang secondary mission lang daw sa mga hunter. Kaya itong mga hunters ay wala raw talagang masyadong alam sa internal affairs ng Kakin. So sa parting yan, especially sa impormasyon sa laban ng to, ay sila raw talaga ang mas may advantage dito. Pero dahil daw sa announcement na ginawa ng isang hunter ay ngayon ay alam na raw ng lahat ng guards sa kung ano raw ang kanilang dapat na haharapin, na ang mga non-nen users nga raw ngayon ay magiging mas alerto na rin daw, which means ang supposedly ang kanila daw sanang surprise nen operation assault plan ay nakansila na rin daw kasi naka-high alert na nga ang lahat. Kaya dito naman napasabi si Benjamin na so binuksan raw talaga ng hunter ang malaki nitong bunganga during that call, mga kaibigan. Pero ang hindi niya raw naiintindihan dito ay bakit daw nito inanunsyo sa lahat ng mga prinsipe ang impormasyon gamit ang emergency channel, na baka nalaman din daw siguro ng hunter na ito ang tungkol sa seed earn ceremony, na kung ganun ay bakit raw nito in-inform ang ibang mga prinsipe na kalaban nito. Nasagot naman ni Balsamico na
napakatalas daw ng pag-iisip ni Benjamin na napansin niya ang bagay na yan. Kasi nababother din nga raw sila sa ginawa ng hunter na yon. Pero ang pinaka-reasonable daw talaga na rason sa kung bakit daw ito ginawa ng hunter ay posible na para mapigilan o mapaudlot daw nito ang mga plano ng ibang prinsipe. In fact, dahil nga raw mismo sa announcement na yon ay napilitan nga raw silang ibahin na lang ang kanilang plano at mag-standby na lang muna. Dahil pa niya na ang tunay daw na misyon ng mga hunter ay nasa Dark Continent talaga. Kaya mas prefer raw ng mga hunter ang stalemate o ang state na wala munang gagawing lethal action ang bawat prinsipe para maiwasan ang confrontation bago sila makarating sa Dark Continent. At coincidentally ay naaayon ang strategy na yan sa misyon nitong hunter na pag-guard sa pinakabatang prinsipe. Kasi ang kanilang kakulangan daw sa military power ay nagpapaatubili daw sa kanila na sumali sa laban na ito. Nasa ngayon ay ang ibang mga hunter ay nagbibigay na rin daw ng kagustuhang magbahagi ng impormasyon patungkol sa kanilang nalalaman, particularly sa Nen. Kaya napasabi naman dito si Benjamin na ang mga lower ranking prince at ang mga hunter guards daw nito ay nakikipagsabuatan na rin daw sa isa't isa para mas tumagal pa itong succession battle. At ang sitwasyon daw ay mag-iiba raw talaga. Depende raw sa kung paano daw i-handle nitong mga nasa lower ranking prince ang kanilang Nen Beast. Tugon naman ni Balsamico na tama raw si Benjamin na wala raw talaga silang alam sa mga Nen Beast at sa mga hunters na ito. Kaya madali lang daw talagang sabihin na threat daw talaga para sa kanila ang mga hunters at ang mga Nen Beast. Ayon pa sa kanya na ang iba pa nga raw mga older sibling ay posible pa rin daw may personal guards na marunong gumamit ng Nen. At ngayon na alam na raw nila ang tungkol sa Nen ay highly possible daw na hahanap daw ng paraan ng ibang mga prinsipe na matutunan ito. Kaya habang nakapag-isip-isip ay dito naman inutusan na ni Benjamin si Balsamico na papuntahin na raw dito ang lahat ng kanyang mga private soldiers. Natugon naman ni Balsamico na masusunod po. Habang sa isipan nito ay wika pa niya na si Benjamin daw ay madalas na pabigla-bigla kung gumagawa talaga ng aksyon na mas piniprefer pa nga nito ang mga shortcuts. Kaya minsan ay nami-misunderstood daw siya ng mga tao. Pero sa tuwing nagbibigay daw sila ng mga rason at impormasyon sa kanya bago gawin ng isang bagay ay nakikinig daw itong si Benjamin at nag-iisip talaga sa kung ano ang mas magandang gawing susunod na hakbang. Ayon pa sa kanya na magkapareho raw istrikto at flexible si Benjamin. Kaya itong si Benjamin lang daw talaga ang nag-iisang tao na makakapag-lead talaga sa isang bansang papadevelop pa lang sa pagiging isang superpower country. Na matapos niyan ay eto na. Nagsitipon na ang lahat ng private soldiers ni Benjamin at binigyan niya ito ng utos na sabing kailangan doon nilang i-guard ang bawat prinsipe as a royal guard na mag-a-alternate daw sila sa pagbantay sa mga to. At ang kanilang misyon ay patuloy pa rin daw nilang protektahan ang mga prinsipe at i-report sa kanya ang mga naoobserbahan nila. At dahil sa unknown threat daw ng mga Nen Beast ay ang misyon daw na ito ay isa raw talagang napaka-advanced at napaka-delikadong misyon. Kaya dapat ay maging maingat daw sila sa pag-observe sa abilities ng mga hunter at Nen Beast. At kung aatake raw ang kalaban at kung sa tingin nila na may intention daw talaga itong masama sa kanila ay binibigyan daw niya ng authorized na gumawa ng isang lethal na pamamaraan ang kanyang mga sundalo para i-eliminate ang kalaban nito sa ngalan ng self-defense. Matapos masabi ni Benjamin ay dito na magkasabay na sumagot ang mga sundalo na mga susunod po. So ito pala ang lahat ng mga private soldier nitong si Benjamin mga kaibigan. Matapos yan ay dito naman tinanong ni Benjamin si Balsamico kung nakikita ba ron ito ang kanyang Nen Beast. Nasagot naman ni Balsamico na oo. Napakaklaro raw. Isa raw itong magiting na Nen Beast na napaka-fit daw sa isang susunod na magiging hari. In which ay makikita rito na nakangiti itong Nen Beast ni Benjamin mga kaibigan. Matapos ang eksenang yan ay dito naman sa quarter ni Zhang Lei makikita na dumating na ang naka-assign na sundalo ni Benjamin. Habang sa isipan naman ni Zhang Lei ay wika pa niya na ang first prince daw na si Benjamin ay nagpadala daw ng kanyang mga personal elite soldier para gwardyahan ang bawat prinsipe. Na ang mga royal guards ay dapat daw munang maging isang opisyal na sundalo ng royal army para ma-qualify ito as a royal guard. At dahil si Benjamin daw ang deputy military advisor ay si Benjamin lang din daw ang nag-iisang prinsipe na ang mga personal guards nito ay isa ring royal guard. Sapagkat mga opisyal na sundalo din pala ng royal army ang lahat ng to. Dito naman sa quarter ni Camila ay sabi pa niya sa kanyang mga guards na wag daw papasukin o hayaang makalapit within sa kanyang sight ang sundalo ni Benjamin na kung papasok daw ito sa kanyang living room ay tsak na patay raw ito. Kaya ngayon ay kailangan din daw nilang papuntahin dito ang kanyang ina. Matapos niyan ay balik dito kay Zhang Lei ayon sa kanya na ang ginawa raw ngayon ni Benjamin ay epekto raw sa nangyaring pagtawag ng hunter noon sa emergency channel. Kaya ngayon ay ito na raw ang kanyang chance na malaman ang tungkol sa Nen Beast. Dito naman kay Cherednik na ngayon nag-e-ensayo ng Nen tanong naman itong kanyang isang guard na sabing ano raw ang gusto nitong si Cherednik na ipagawa sa kanila. Dahil since naparehas lang daw ng ina si Benjamin at Cherednik itong si Cherednik ay di raw talaga obligado na sumunod sa order ni Benjamin na gwardyahan ito ng personal soldier nito. Nasagot naman ni Cherednik patungkol dyan na wikang sabihan mo si Benjamin
Benjamin na tanga. Nagfo-focus pa ako dito sa Nen. Dito naman sa 5th prince mga kaibigan na si Tobepa ay ayon naman sa kanyang isipan na ang hunter daw na tumawag kanina sa emergency channel ay gusto raw talaga ng stalemate. Kaya dito na niya inutusan ang isang guard na gusto na raw niyang makuha ang impormasyon sa hunter na ito ngayon din. Matapos yan ay dito naman kina Kurapika ay ayon dito sa kanyang isipan na ang mga phones daw dito sa barko ay kontrolado raw ng Royal Army. Kaya napaka-risky daw na makipag-communicate sa iba. At ang kanila naman daw mga radyo ay naka-fix na raw sa naka-assign itong channel. Dahilan na hindi raw sila nakakatawag sa mga guards ng ibang prinsipe. Na kung kaya niya raw sana makakuha ng ibang radyo, ayos na raw talaga sana iyan. Kaso binawalan nga raw talaga sila na magdala ng anumang device dito sa quarter ng prinsipe. At also, kulang-kulang rin daw sila ngayon ng staff mga kaibigan. So grabe talaga ang dilemma nila ngayon. Kaya dito na nagsalita si Kurapika kay Bill, kailangan niya raw mapaliit ang bilang ng kanyang target. Kasi ito raw ay isang napaka-high risk na operasyon na kinakailangan niya raw talagang hatiin ang kanyang atensyon. Kaya sa tingin niya na hindi raw siya makakapag-sustain ng matagal sa ganitong sitwasyon mga kaibigan. Maya-maya pa'y tumunog naman ang doorbell. Kaya dito na nagsalita si Kurapika na bakay ang guard daw ito ng first prince. Na sa isipan ni Kurapika ay sabi pa niya na isa na naman daw spy ang paparating ngayon dito sa kanila. In which ay dito naman sinagot nitong katulong ni Oito na si Sandra ang guard gamit ang isang intercom. Kaya dito na nagpakilala ang lalaki na siya raw si Vincent, isang royal guard na naparito dahil sa order ng first prince. Maya-maya pa'y umiyak naman si Prinsipe Wobble na ipinagtataka naman ng kanyang ina na bakay inaantok raw ito. Kaya pupunta na raw muna sila sa bedroom. Also, ayon dito kay Oito na ninenervous daw kasi siya sa tuwing may mga bagong tao. Nasagot naman ni Kurapika na naiintindihan niya raw kaya ipapagard lang daw nila sa labas o sa kanilang entrance ang ipinadalang sundalo ni Benjamin sa kanila. At patuloy pa rin daw nilang i-maintain ang kanilang mga shift. Maya-maya pa'y habang pinapakalma ni Kurapika si Oito ay may napansin naman si Bill na sa kanyang paglingon ay dali-dali siyang naalarma na sabing, "Hoy, napalingon naman dito si Kurapika." Kaya dito naman sinabihan ni Kurapika si Bill na protektahan daw ang prinsipe sapagkat ang kanilang nakita mga kaibigan ay itong sundalo ni Benjamin na nakatayo kasama si Sandra na sabing muntik na raw. May kita naman dito ang mukha ni Sandra na wala ng buhay sapagkat gamit ang sarili nitong kamay ay sinaksak nito ang kanyang dibdib. Nasabi nitong sundalo na si Vincent na lumapit daw sa kanya itong babae na may hawak-hawak na kutsilyo. Kaya wala daw siyang choice kasi may dala-dala rin daw itong parang isang vial ng lason na sa tingin niya ay may lalasonin daw talaga ang katulong na ito. Kaya ginawa niya lang daw talaga ang kanyang right na mag-apply ng self-defense. Nang masabi ito ni Vincent ay sa isipan naman ngayon ni Kurapika ay wika pa niya na hindi raw pala isang espiya itong pumasok sa kanila kundi isang assassin daw talaga. Man, grabe. Kulang-kulang na nga si Kurapika ng manpower, pinatay pa nitong sundalo ni Benjamin itong isang katulong ni Oito. So ano kaya ang kanilang gagawin ngayon mga kaibigan na mas lumalala pa talaga ang kanilang problema? Well, malalaman natin yan sa susunod na chapter na kung saan ay ipapamalas lang naman ni Kurapika at Bill ang kanilang kakayahan sa pag-confront nitong isang threat mga kaibigan na sundalo ni Benjamin. At masasaksen din natin ang marami pang ibang napaka-thrilling na eksena at nakakagulat na impormasyon sa susunod na chapter. Kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video, kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.